Kwentong ito ay kwento ng tatlong magkaibigan na mahilig tumugtog. Tuwang-tuwa si Nando habang papauwi na sa kanilang bahay. Sa wakas, pagkatapos ng ilang taon, may kumuha uli sa kanilang banda para tumugtog sa isang okasyon. Naisip ni Nando na matutuwa ang kanyang mga kasamahan kapag sinabi na niya ang magandang balita. Dati ay sila ang pinakasikat na banda dito sa kanilang lugar. Halos lahat ng piyesta sa mga bayan ay imbitado sila para tumugtog at halos wala silang pahinga sa pagtugtog. Lalo na sa buwan ng Mayo kung saan kabi-kabila ang fiesta. Hindi banda ang tawag sa kanila noon kundi kumbu at ang specialty nila ay mga kanta ng Beatles at ni Elvis Presley. Siya ang bokalis ng kanilang grupo at kapag kinanta niya ang Blue Suede Shoes and Elvis Presley ay halos umusok ang lugar sa alikabok dahil sa dami ng mga sumasayaw sa hindi pa simentadong plaza. O kaya ay biglang tatahimik ang mga tao kapag inawit na niya ang mga imagine ni John Lennon habang yakap-yakap ang kanilang mga kapareha. Napabuntong hininga si Nando kay sarap alalahanin ang kanilang kabataan. Akala niya noon ay wala ng katapusan ang kanilang kasikatan. Akala nila noon ay makakarating sila sa Manila para tumugtog, ngunit hindi iyon nangyayari. Sa paglipas ng panahon ay pabawas ng pabawas ang nag-iimbita sa kanilang grupo hanggang sa tuluyan ng mawala. Ngayon ay tumutugtog na lang sila tuwing linggo ng hapon kapag nagkakasama silang lahat sa inuman. Nagbago na ang panahon. Iba na ang takbo ng musika ngayon. May maririnig silang mga lumang awitin pero iba na ang tunog. Malalakas ang tugtog at halos puro lagabog na lang ang maririnig mo. Meron namang kanta na galing sa ibang bansa na hindi mo maintindihan ang lyrics pero tinatangkilik ng mga kabataan. Meron pa nga na nagsalita lang ng mabilis ay kumakanta na pala. Napanood din niya ang mga banda ngayon na minsang manood ang mga apo niya sa TV. Puro sigawan ang nakita niya at walang ginagawa ang bokalista kundi magtatakbo at magtatalon sa entablado habang sumisigaw. Napaglumaan na ang mga kumbo ng grupo niya ngayon at hindi niya naisip na makakatugtog siya ulit sa entablado gaya ng dati. Nagkamali pala siya. Kanina habang nag-aararo sa bukid ay nilapitan siya ng isang lalaki upang alukin na tumugtog sa isang okasyon. Akala niya ay binibiro lang siya nito kaya nung tanungin siya kung magkano ay pabiro niyang sinabi na 5,000 ang singil nila para sa isang gabing pagtugtog. Halos hindi siya makapaniwala nang binayaran siya ng lalaki ng 5,000 at sinabing susunduin na lang sila ng isang sasakyan sa bukana ng baryo at pagkatapos noon ay tumalikod na ito. Hindi niya maintindihan kung dahil ba sa sobrang pagkabigla o sa sobrang tuwa kaya hindi niya namalayan na wala na pala ang lalaki. Dali-dali siyang umahon sa bukid upang ibalita sa mga kasamahan ang dumating na swerte. Sa kanyang pagmamadali ay hindi niya napansin na tanging ang mga bakas lang ng kanyang paa ang makikita sa malambot na lupa at wala ng iba pa. Wala ang bakas ng paa ng lalaking lumapit sa kanya. 3:00 pa lang ng hapon ay nag-aabang na ang magkakaibigan sa bukana ng baryo sa sasakyan na susundo sa kanila. Sigurado ka ba, Nando, na dito tayo susunduin? Ang naiinip ng sabi ni Uka, ang bahista ng grupo. Baka naman nakalimutan na tayo. Oo, dito ang usapan namin. Huwag kayong mainip dyan. 5:00 ang usapan namin, 3:00 pa lang naman. Ang natatawang sabi nila Nando. Oo nga, parang halatang atat na atat tayong tumugtog. Ang aga natin dito, sabi ni Bernie, ang drummer ng grupo. Anong gagawin natin kapag hindi tayo sinundo dito? Tanong naman ni Nicolas, ang kanilang lead guitarist, ang pinakabata sa grupo. Mag-iinuman tayo at tutugtog uli sa tambayan natin ng nakabihis pang banda. Tayo pa ba? Takot ibayad na tayo, sabi ni Nando. Yun nga ang kinatatakot ko. Gustong-gusto ko nang tumugtog uli sa isang okasyon kahit walang bayad okay lang. Kahit ibalik natin bayad basta siguradong tutugtog tayo, masaya na ko doon. Sagot niyo. Ayan na, mukhang may sasakyan maparating, biglang sabi ni Nicolas sabay turo sa unahan.
Bihira lang ang may sasakyang nagagawi sa kanila bukod sa mga pasaherong bus at jeep, kaya na makita nila ang papalapit na coaster ay sigurado silang ito na ang sundo nila. Huminto ito sa kanilang harapan at halos lumuwa ang mata ng magkaibigan sa ganda ng sasakyan. Bagong-bago ito at parang hindi pa nagagamit. Makintab na makintab ang kulay gintong pintura nito at parang hindi pa nadidikitan ng alikabok. Matapos ilagay ang kanilang mga instrumento sa likod ng sasakyan ay sumakay na ang grupo. Kinalabit ni Nando ang driver at suminyas na okay na. Nagsimula nang umandar ang sasakyan. Lalo silang napahanga nang makaupo na sila sa loob ng sasakyan. Malawak ito at maluwang sa loob. Malambot at komportable ang mga upuan. Bukod sa eleganting mga kortina nito ay makapal at napakalinis ng carpet ng sahig. Parang mahihiya kang apakan ito. Malamig at napakabango rin sa loob ng sasakyan. Parang sinabuyan ng iba't ibang klase ng bulaklak. Sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakasakay sa ganitong kagarang sasakyan. Sabi ni Kulas habang napalingalinga sa loob. Ko rin, sagot ni Bernie. Karoon lang ako nito, pwede na akong barilin sa luneta. Hahaha, kapag binaril ka, paano mo magagamit ang sasakyan mo? Natatawang sabi ni Nando. Bahala na, sagot ni Bernie. Parang kumpleto na ang buhay ko kapag mayroon akong ganito. Siya nga pala, saan ba tayo tutugtog? Bakit di natin tanungin si driver? Sagot ni Nando. Dumukwang ito sa upuan at nagsalita. Boss, saan pala kami tutugtog at ang okasyon? Hindi kumibo ang driver at patuloy sa pagmamaniho. Bingi yata yan eh. Kaganda ng sasakyan, bingi naman ang driver. Sabi ni Uka. Kulas, dukwangin mo nga yan at tanungin kasi malapit ka dyan eh. Dumukwang si Kulas upang tanungin ang driver nang biglang bumangga ang mukha nito sa isang salamin. Nagulat ang lahat sa nakita habang si Kulas ay napangiwi sa sakit dahil sa pagkakambangga ng mukha sa salamin sa pagitan ng driver at mga pasahero, kaya hindi sila naririnig nito. May salamin ba talaga dyan? Tanong ni Nando. Parang wala naman kanina eh. Mayroon siguro, hindi lang natin nakita. Alangan namang lumitaw na lang yan dyan, sabi ni Bernie. Napaisip si Nando sa nangyari. Parang naalala pa niya na kinalabit niya ang driver bago umandar ang sasakyan at sigurado siyang nakalabit niya yun sa balikat. Lang nakaharang na salamin kanina. Naisip niya, baka meron itong salamin gaya sa bintana ng sasakyan na tumataas mula sa loob na kontrolado ng driver. Meron mang ganon ay mapapansin nila ito dahil nakaharap sila sa unahan ng sasakyan habang tumatakbo ito. Sa isang banda, tama din si Bernie, hindi basta lilitaw ang salamin doon mula sa kawalan. Malamang nga ay andon na iyon at hindi lang nila napansin. Maya-maya pa ay nakaramdam si Nando ng antok. Dahil malamig at wala silang nararamdaman na lubak daan ay parang bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Nilingon niya ang mga kasamahan at pawang mga natutulog na ang mga ito. Pati si Kulas na alam na hindi natutulog sa biyahe ay nakayukyuk na sa upuan. Inihiga niya ang sandalan ng kanyang upuan at ipinikit ang mga mata at ilang saglit ay nakatulog na din siya. Sa sobrang antok ay walang nakapansin na ang kanilang dinadaanan ay puro lubak at butas-butas na kalsada. Nang magising si Nando ay medyo kagat na ang dilim. Ilang oras na rin siyang bumabiyahe. Medyo malayo din lang pala ang kalang tutugtugan. Naramdaman niyang kinalabit siya ni Bernie mula sa likod. Di ba papuntang Talisay itong tinutumbok natin? Tanong nito. Oo, yan din napansin ko, sagot ni Nando. May mayaman ba sa Talisay? Tanong ni Kulas. Nasa dulo na yun ang liblib na lugar ah. Imposibleng may nakatira doon na ganito kayaman. Baka hindi sa Talisay, sagot naman ni Nando. May kapatid akong babae na doon nakatira at wala siyang nabanggit na may mayaman doon. Malay mo, baka may isang lugar doon bago dumating ang Talisay na may mayamang nakatira. Ano ka ba naman, Nando? Sabat bigla ni Uka. Parang hindi ka taga rito sa probinsya natin. Mula dito hanggang sa Talisay, ang lugar lang sa pagitan ay ang bundok Mariit. Huwag mong sabihin na may tumitirang tao doon. Lugar yon ng mga impakto at mga engkantado. Yun ang akala mo, Uka. Biglang sumagot si Kulas na nakatingin sa unahan ng sasakyan. Tingnan mo kung saan tayo papunta. Sabay-sabay na tumingin ang magkakaibigan sa unahan ng sasakyan. Nakita nila na sa bandang unahan ay dulo na ng kalsada. Kapag liliko sa bandang kaliwa ay papuntang Talisay. Kapag liliko naman sa bandang kanan ay paakyat ito ng bundok Mariit. Paano kaya nagkakaroon ng kalsada dyan? Nagtatanong-tanong ni Uka.
Papunta sa bundok mariit yan at ang alam ko madawag na kakahuyan ang nandyan. Ano naman ginawa ng kalsada? Sagot ni Kulas. Matagal na rin naman tayong hindi nakagawi banda dito. Ay nako, wala namang nabanggit ang kapatid ko na may kalsada na pala dito, sabi naman ni Nando. Pagdating nila sa pasangang daan ay lumiko ng pakanan ang kanilang sinasakyan paakyat sa bundok. Napansin nila na malawak at makinis ang kalsada paakyat ng bundok. Medyo madilim na kaya pilit nilang inaninaw ang kanilang daanan nang magulat ang magkakasama na biglang lumiwanag ang paligid. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay may mga poste ng ilaw na halos magkakatabi lang kaya napakaliwanag ng buong kalsada. Paano nagkaroon ng kuryente dito? Gulat na tanong ni Kulas. Baka naman generator lang yan, sagot ni Uka. Baka mayaman talaga ang nakatira dito. Pa tayo mga pare, malaki magbigay ng tip ang mga yan. Hindi na sumagot si Nando. Sigurado siyang hindi generator ang nagbibigay ng ilaw. Nakita niya na ang kalsada ay diretso hanggang sa itoktok ng bundok. Ganito kahaba ang kalsada at halos 5 metro lamang ang pagitan ay may poste ng ilaw sa magkabilang gilid. Napakalaking generator ang kakailanganin para pailawin ang mga ito. Habang tumatakbo ang sasakyan ay hindi na nakuhang mag-usap ng mga magkaibigan. Halos hindi na nila naialis ang kanilang paningin sa ganda ng tanawin sa labas. Sa pagitan ng poste ng ilaw ay may mga halaman na nakatanim at sa dami ng bulaklak ng mga ito ay halos hindi mo na makita ang mga dahon. Wala silang nakita ni isang nakakalat na basura at parang napakabango ng buong lugar. Ang punong kahoy naman ay puno ng iba't ibang orchids na namumulaklak ang mga sanga. Parang ayoko nang bumalik sa atin, sambit ni Kulas. Parang gusto ko nandito tumanda at mamatay. Lalong napanganga ang mga magkaibigan nang marating nila ang tuktok ng bundok. Hindi nila akalain na ganun kalawak ang ibabaw nito at sa gitna ay may nakatayong isang napakalaking bahay na animoy palasyo. Napakaganda nito at napaka-elegante. Parang palasyo ng mga hari na nakikita mo sa isang pelikula. Nando, batukan mo nga ako, sabi ni Bernie. Palasyo nga ba itong nasa harapan natin? Oo, parang palasyo nga, sagot ni Kulas. Ang laki at ang taas, papasok ba tayo dyan? Di ko alam kung saan banda tayo pupwesto, sagot ni Nando. Uminto ang sasakyan sa harap ng mismo ng palasyo. Sa gilid nito ay may maliit na entablado. Bumaba ang driver at binuksan ang likod ng sasakyan. Kinuha nito ang mga gamit sa pagtugtog nila Nando at suminya sa kanila na bumawa na. Dito kayo tutugtog, sabi nito sa kanila. Hindi kayo pwedeng umalis dito sa pwesto niyo hanggang sa matapos ang kasiyahan. Kung may kailangan kayo ay tawagin niyo lang ko. At pagkatapos magsalita ay bumaba na ng entablado ang lalaki. Napansin ni Nando na hindi ito lumayo at tumayo lang ito sa bandang gilid ng entablado na parang binabantayan sila. At nang maipwesto na nila ang kanilang mga instrumento sa pagtugtog ay muling lumapit ang lalaki at may inaabot na listahan kay Nando. Listahan yon ng kanilang mga tutugtugin sa buong gabi. Yun lang ang pwede niyong tugtugin at wala ng iba pa. Dating ng alas 12 ng gabi ay magpapanghinga kayo ng 1 oras. Tutugtog ulit kayo pagdating ng 1:00 at hihinto pagdating ng alas 3 ng madaling araw. Magtatanong pa sana si Nando ngunit umalis na ang lalaki at bumalik na sa kanyang pwesto. Tiningnan niya ang listahan at natuwa siya dahil alam nila ang lahat ng nakalista doon. Parang kilala na nga sila ng kung sino man ang kumuha sa kanila para tumugtog. At maya-maya pa ay suminyas na ang lalaki kina Nando na umpisahan na ang pagtugtog. Nang tumugtog na sila ay nagtipon-tipon ang karamihan ng mga bisita sa harap ng entablado at nagsasayawan. Habang kumakanta sa entablado ay pinagmamasdan ni Nando ang dumadaming mga tao. Mga mukhang mayayaman ang mga ito. Magaganda ang mga kasuotan, ang lahat ay may suot na makikinang na mga alahas. Mapababae man o mapalalaki. Halos magkakamukha ang mga babae, matatangos ang ilong, mapuputi ang balat, mahaba ang mga buhok na kung hindi kulay mais ay napakaitim naman. Hindi malalayo ang itsura ng mga lalaki, mahaba din ang mga buhok, mapuputi at kung ang mga babae ay puro balingkinitan, matititipuno naman ang katawan ng mga lalaki. May mga nakikita pa siyang asol ang mga mata na sigurado ay galing pa sa ibang bansa. Naisip ni Nando,
Parang hindi mga ordinaryong tao itong mga nakikita niya. Halos perpekto ang mga itsura at ni isa sa kanila ay wala siyang nakikitang kapintasang pisikal. At habang tumutugtog naman si Kulas ay pinagmasdan din nito ang mga nagsasayaw. Nagkikinangan ang mga suot na mga itong alahas at natitiyak niyang tunay ang mga ito. At hindi lang ordinaryong ginto ito at ang klase na matataas na uri ng ginto. Alam niya ito ay dahil sinanay siya sa ganitong trabaho nung nasa Manila pa siya. Si Kulas ay isang snatcher nung kabataan niya at sa ganong klase ng trabaho, kailangan ay marunong kang tumingin ng alahas. Kung hindi ay masasayang lang ang pagod mo. Kapag minalas ka pa ay mahuhuli ka pa at makukulong at ang masakit ay malalaman mong pansi o piki lang ang tinangka mong kuning alahas. Kaya mula noon ay pinag-aralan ni Kulas ang itsura ng mga alahas hanggang matutunan niya ito at ngayon sa tingin pa lang ay alam niyang piki ang isang alahas o hindi. Sigurado siyang mataas na uri ng ginto ang suot ng mga ito sa tinutugtugan nila pero hindi iyon ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang kanina pa niya sinisipat ay ang mga bato na nakakadikit sa mga lahas na suot ng mga ito. Alam niyang mga diamante ang mga iyon, ngunit ngayon lang siya nakita ng ganun kalaking mga bato sa lahas. Kung hindi siya nagkakamali, ₱1,000,000 ang halaga ng bawat isang alahas na suot ng mga taga rito. At sa dami ng may suot ng alahas ngayong gabi, kapag nakuha mo itong lahat ay ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo. Napabuntong hininga na lang si Kulas. Nagbabagong buhay na siya simula nang makauwi siya sa baryo nila. Pero kung ganito kalaking halaga ang makukuha niya ay tiyak nagiginhawa ang buhay niya. Naisip niya susubukan niya uli ang dati niyang ginagawa. Susubukan niyang pumitik ng isang alahas pag may pagkakataon. At pagdating ng 12:00 ng gabi ay nagpahinga na sina Nando. Lumapit uli ang lalaki na nagbabantay sa kanila na may dala-dalang isang basket ng pagkain at isang maliit na tapaya na korteng pitchel na 2 ang mga labi. Kumain na kayo at magpahinga. Pwede ninyong kainin ang mga pagkain dyan sa basket, ngunit hindi niyo daw ito pwedeng dalhin pa uwi. Ng lalaki. Pwede ba kaming kumuha ng pagkain doon? Tanong ni Kulas, habang itinuturo ang mahabang misa kung saan kumukuha ng pagkain ang mga taga roon. Punong-puno ito ng pagkain at parang hindi nababawasan ang laman ng bawang ng misa. Pati ang alak na bumubuhos sa mga kupita mula sa isang maliit na fountain sa gitna ng misa ay parang hindi humihinto sa pagbalong. Lahat ng nandoon sa misa ay nandyan na sa ibinibigay ko sa inyo, sagot ng lalaki. Kasama na pati ang alak at ang tubig. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Naisip nila na baka para lang sa mga bisita ang pagkain sa misa, kaya ayaw silang palapitin doon. Hindi sila naniniwala na lahat ng klase ng pagkain sa misa ay mayroon sa maliit na basket na binigay sa kanila. Noong mag-umpisa na silang kumain ay saka lang nila napansin na totoo nga ang sinabi ng lalaki. Laking gulat nila nang hindi maubos-ubos ang mga pagkain sa basket na kanilang kinukuhanan. Bawat pagkuha nila sa basket ay iba-ibang klase ng pagkain ang lumalabas. Halos mamulawan ang magkaibigan sa pagkain. Napakasarap ng mga inihandang pagkain na ngayon lang nila natikman sa tanang buhay nila. At ang nakapagtataka pa ay parang hindi ito naubos. Pati ang tapaya na ibinibigay sa kanila ay nakapagtataka din. Bagamat iisa lang ito, 2 ang laman nitong inumin. Kapag ibinuhos mo ang isang labi nito ay lumalabas ang tubig at sa kabila naman ay napakasarap na alak ang lumalabas. Nakailang buhos na sila ng alak at tubig na inom ngunit hindi naubos-ubos ang laman ng maliit na tapayan. Iwan ko kung naramdaman ninyo ito pero medyo kinakalabutan ako sa mga nangyayari, sabi ni Yuka. Parang hindi na normal ang mga nangyayari. Normal man o hindi, pabor pa rin sa atin to, sabi ni Kulas. Hanggat walang masamang mangyayari, okay lang sa akin to. Gusto ko nga, huwag na tayo umalis dito dito na ako tatanda. Nagulat na lang ang magkakaibigan nang biglang mula sa likod ay sumagot ang lalaking nagbabantay sa kanila. Pangalawang bisis mo na sinabi yan. Mag-iingat ka sa sinabi mo sa lugar na ito. Kapag paulit-ulit mo na sinabi ang gusto mo, posible itong magkatotoo, sabi ng lalaki kay Kulas.
Hahaha, natatawa si Kulas. Okay lang po kung ganoon, mas lalo kung ulit-ulitan ang sinabi ko. Gusto kong manirahan dito habang buhay, dito na ako tatanda. Ano ka ba Kulas? Saway na ni Nando. Magtigil ka nga, bilisan mo na ang pagkain at malapit na tayo yung tutugtog uli. Matutupad ang iyong kahilingan Kulas, sabi ng lalaki kay Kulas. Pagkatapos nito ay kinuha na nito ang basket at ang tapayan at umalis na. Okay yung weirdo na yun tutuparin daw ang hiling ko. Hahaha, sabi ni Kulas. Pag nagkakatuyon, jackpot ako. Paano itong natirang pagkain? Tanong ni Bernie. Madami pa, sayang naman to kung iwan lang dito. Hayaan mo na yan dyan, sagot ni Nando. Ang bilin sa atin ay bawal mag-uwi ng pagkain. Tinipo ni Bernie ang mga natitirang pagkain at itinabi niya ito sa isang halaman. Balak niya itong kunin kapag umuwi na sila. Bumalik ang grupo sa pagtugtog. Habang tumutugtog ay napansin ni Kulas ang isang binatilyo na kanina pa nanonood sa kanila. Panay ang palakpak nito at halatang bilib na bilib sa kanila. Napangiti si Kulas, nakaisip siya ng paraan kung paano makakakuha ng gintong alahas. Nang dumating ang alas 3 ng madaling araw ay tumigil na sa pagtugtog ang grupo. Pagbaba nila ng entablado ay lumapit ang lalaking bantay at sinabing ihanda ang mga gamit at ihahatid sila pauwi. Nang umalis ang bantay para kunin ang sasakyan ay palihim na tinawag ni Kulas ang binatilyo na noon ay nakatayo lang at pinapanood sila habang nagliligpit ng gamit. Lumapit ito nang makitang kumakaway sa kanya si Kulas. Boy, lika dito. Ako nga pala si Kulas. Ikaw ano pangalan mo? Tanong ni Kulas sa binatilyo. Ako po si Dapdap. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ng binatilyo. Gusto ko lang makipagkaibigan, sagot ni Kulas. Nakita kong mahilig ka sa musika at mukhang gusto mong tumugtog. Bilang kaibigan, gusto kong ibigay sa iyo tong gitara ko. Talaga po? Nanlaki ang mata ni Dapdap sa tuwa. Kaya lang baka kunin sa akin ng magulang yan kapag nakita nila. Hindi po kami pinapayagan na magkaroon ng ganyang mga bagay. Hindi wag mo ipakita sa kanila, tago mo sa isang lugar at kung gusto mong tumugtog ay pumunta ka doon sa lugar na yon para hindi nila makita. Mungkahi ni Kulas sabay abot ng gitara. Inabot ni Dapdap ang gitara. Akin talaga to, hindi ako makatiwala na magkaroon ako nito. Oo, sayo yan, sagot ni Kulas. Sa remembrance ko sayo kasi kaibigan kita. Salamat po, sagot ni Dapdap. Wala po akong maibigay na magustuhan ninyo. Wala po kasi akong gamit na kakaiba. Okay lang kahit simpleng bagay, sabi ni Kulas. Basta yung maalala kita kapag nakita ko. Napansin ni Kulas na parang walang maisip si Dapdap na ibibigay sa kanya kaya siya na mismo ang nagbigay ng ideya. Pwede ba sa akin yung kwintas mo? Sabi nito sabay turo sa liig ng binatilyo. Ang kwintas ni Dapdap ay purong ginto na halos 2 pulgada ang lapad na korteng katatsulok pababa sa dibdib. May nakadikit na diamante sa gitna na halos kasing laki ng hulin. Talaga po? Itong palawit lang ang gusto ninyo kapalit ng gitara? Nakakahiya naman po kasi ang ganda-ganda ng ibinigay niyo sa akin tapos ito ibibigay ko sa inyo, sabi ng binatilyo. Bakit? Di ba hanapin ng magulang mo kapag nawala yan? Tanong ni Kulas. Hindi po. Gagawa na lang ako ng bago kapag hinanap nila, sagot ni Dapdap. Gagawa? Bakit? Marami bang ginto dito? Tawag po namin dito ay bulawan. Opo, marami po yan dito. Kunting hukay lang sa lupa ay makakita kagad. Yung maliliit na piraso nga ay mapupulot mo lang at hindi na kailangan hukayin. Yung makikinang na bato na nakadikit sa mga ginto, marami din ba yan dito? Tanong ni Kulas sabay turo sa batong kwintas. Opo, sagot niya. Tuwang-tuwa si Kulas habang binubulsa ang kwintas. Kapag nagkataon yayaman na siya, babalik siya dito para kukumuha ng ginto. Nang dumating ang sasakyan ay sinakay na nila ang mga gamit. Palihim na itinago ni Bernie ang pagkain sa loob ng isang maliit na kahon at kasama itong sinakay sa sasakyan. Habang tumatakbo ang sasakyan ay hindi mapakali si Kulas. Parang ayaw niyang umalis sa lugar na yun na walang dalang mga ginto. Binigyan na siya ng pagkataon na yumaman. Dapat ay huwag na niyang palampasin. Dapat siyang bumalik sa lugar na yun sa lalong madaling panahon. Binga ng lalaking nagbabantay sa kanila, matutupad ang pangarap niya na doon siya tatanda. Baka ito na ang tamang panahon, babalik siya sa lugar na yun at doon na maninirahan. At mapapasa kanya ang lahat ng ginto sa lugar na yun. Pahintuin niya ang sasakyan at bababa siya para bumalik sa lugar na yun.
Wala na siyang pakialam sa sabihin ng mga kasama niya. Hindi na niya mahintay ang bukas pa sa ibang pagkakataon. Babalik na siya ngayon din. Biglang huminto ang sasakyan. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto. Hanggang dito na lang kayo, hindi ko na kayo pwedeng mahatid sa inyong pinanggagalingan. Sabi nito sabay abot ng isang sobre kay Nando. Nagustuhan namin ang pagtugtog niyo, kaya bibigyan pa namin kayo ng pabuya. Bumaba na sila ng sasakyan at ibinaba na rin ang kanilang mga gamit. Napansin ni Nando na naroon na sila sa pasangang daan kung saan naghiwalay ang kalsada. Pagkatapos maibaba ang mga gamit ay bumwelta na ang sasakyan at bumalik paakyat ng bundok. Napagdesisyon na ng tatlong magkakaibigan na sumaglit muna sa kapatid na babae ni Nando upang makapagkape. Kayo na lang, sabi ni Nicolas. Babalik ako sa pinanggalingan natin. Nakalimutan ko isakay ang gitara ko. Babalik na ako ngayon habang maaga pa. Baka abutan pa ako ng pagsikat ng araw mainit na maglalakad. Sige, sa atin na lang tayo magkita-kita, sabay sabi ni Nando. Mag-ingat ka pare ha, bili ni Nando. Lakad takbo ang ginawa ni Nicolas para makarating agad sa tuktok ng bundok. Kailangan magmadali upang maabutan niya si Dapdap para maituro nito kung saan sila kukuha ng ginto at diamante. At nang makarating na si Nicolas sa tuktok ng bundok ay laking gulat niya dahil wala na ang palasyong kagabi lang ay pinagtugtugan nila. Ang nakita niya doon ay kagubatan na puro naglalakihang mga puno at mga masusukal na at habang nag-uusap naman si Nando at halos walang bakas na may nangyaring okasyon at tugtugan kagabi sa lugar na yun. At habang nag-uusap naman si Nando at ang kapatid niya habang nagkakape. No? Tumugtog kayo sa bundok, Mariit? Wala namang nakatira doon kundi mga hayop sa gubat at mga engkanto. Ay, ayaw maniwala nito. Doon kami galing, sagot na pinakain at pinukot sa bulsa at pinakita ang sobre na sa katunayan nga ay nagbalot pa ako ng bayad sa amin. Tunay na pira yan, alangan naman magkapira yung mga hayop. Pagbalik ni Bernie ay dala talaga ako makapaniwala. Pinaglagyan niya ng pagkain. Sabi pa niya, may kalsada laakyat gulat nila na imposible yun sa halip na pagkain dumaan ako doon na halaman muwas ko ng bayan. Ano ba yan? Ibutan ako sa inyo, itapon niyo yan. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Sigurado akong pagkain ang nilagay ko dyan, sabi ni Bernie. Baka naman niluloko tayo ni Nicolas at pinalitan ang laman. Wala namang nakakaalam na may tinago kang pagkain kaya hindi maring pinalitan ni Nicolas yan, sabi ni Uka. Nakita ko si Nicolas na kausap yung bata habang naghintay tayo sa sakyan. Anto ang may gawa niyan, sabi ni Aning. Alisin niyo yan dito, itapon niyo na yan para ka magkasakit pa ang mga anak ko. Maagang lumuwas ang unang biyahe kaya nakasakay agad sila palabas ng Talisay. Pinag-usapan ng tatlo ang tungkol sa kanilang karanasan nang biglang sumabat ang driver. May kalsada paakyat ng Mariit? Araw-araw ako dumadaan dyan at alam kong walang kalsadang paakyat ng bundok, sabi nito sa tatlo. Pagkaraan ng halos kalating oras ay narating nila ang palikong daan at nagulat ang tatlo sa nakita. Wala na ang kalsadang paakyat ng bundok Mariit. Sa halip na kalsada ay puro madadawag na halaman at malaking puno ang nakita nila. Wala ang simintong daan, wala na ang mga poste ng ilaw at ang magagandang bulaklak at sa halip ay isang nakakatakot na gubat ang pumalit. Hinapan niya ang kanyang bulsa, nandoon pa rin ang sobreng may pera na inibinigay sa kanila. Patunay na totoong nangyari ang naranasan nila. Napaglaruan kayo ng engkanto ng bundok Mariit, sabi ng driver sa tatlo. Swerte pa nga kayo at hinayaan kayong makauwi ng buhay. Samantala si Nicolas ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Wala na ang malapalasyong bahay, wala na ang malawak na sayawan, ang magagandang mga halaman, ang entabladong kanilang tinutugtugan. Ang pumalit ay mga puno at madadawag na halaman. Lumingon siya sa kanyang pinanggalingan at nagulat siya sa nakita. Habang tinatamaan ng papalawak na sikat ng araw ay unti-unting nawawala ang kalsada pababa ng bundok. Napapalitan ito ng mga malalaking puno at halaman. Tumakbo si Nicolas ng mabilis pababa ng bundok. Kailangang makarating siya sa kalsada. Kanyang pagmamadali ay sumabit ang paa niya sa isang sanga ng puno at natumba siya. Napasadlak, bumagsak ang kanyang mukla sa lupa at gumulong siya pababa. Makaraan ng halos isang oras na pagtakbo ay huminto siya dahil sa sobrang pagod. Hindi niya matanaw ang kalsada na kanyang dinaanan kanina pababa. Tuluyan na itong nilamon ng gubat. Nagpalinga-linga siya at inalam niya kung saang parte na siya ng bundok at hindi siya makapaniwala sa natuklasan.
andun pa rin siya sa tuktok ng bundok. Naisip ni Kulas na baka nanaginip lang siya. Dinukot niya sa bulsa ang kwintas na bigay ng binatilyo at nandun ang gintong kwintas, hindi siya nanaginip. Naalala niya ang kasabihan sa kanila ng matatanda kapag naliligaw sa gubat. Kailangang baliktarin ang suot na damit upang makita ang tamang daan pauwi. Hinubad niya ang suot na damit at binaliktad bago isinuot ulit. Tumakbo siya at pababa ng bundok at habang tumatakbo ay tinitingnan niya ang paligid na kayang dinadaanan. Halos napasigaw siya sa tuwa nang makitang tila nag-iba ang kanyang dinadaanan. Iba na ang mga puno at mga laman na kanyang nakita kumpara sa dinadaanan niya kanina. Nabuhayan siya ng loob lalo na niyang binilisan ang pagtakbo. Pagod na si Kulas ngunit patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Hindi niya namalayan kung gaano na siya katagal na tumatakbo. Ang importante ay makauwi siya. Masakit man ang kanyang mga paa at pinupulikat ng kanyang binti sa sobrang pagod. Ilang saglit pa ay hindi niya nakayanan ang sobrang pagod at nadapa siyang bumagsak. Hindi na siya makatayo, parang naninigas na ang kanyang mga hita at binti dahil sa matagal na pagtakbo. Pinilit niyang gumapang, kailangan niyang makaalis dito. Alam niyang malapit na siya sa paanan ng bundok. Pilit niyang itinatayo ang sarili, humawak siya sa halaman at para makatayo at laking gulat niya nang nasa itaktok na naman siya ng bundok. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Kulas. Tama ang sinabi ng lalaki. Matutupad ang kanyang kahilingan. Hindi na siya makaalis dito sa bundok Mariit at dito na siya tatanda. Hindi na tumayo si Kulas, bagkus ay gumapang na lang siya sa lupa. Kasabay noon ay ang kanyang paghagulgol. Mula noon ay hindi na nakita si Kulas ng kanyang mga kaibigan kahit kailan dahil hindi na siya nakauwi.